marking the occasion with a vibrant display of traditional rice cakes, thirst-quenching drinks, various desserts, and a variety of savory dishes. President Ferdinand R. Marcos Jr. led the kickoff celebration of Filipino Food Month 2025. During his speech, President Marcos Jr. emphasized the Filipinos' deep love for food and exceptional cooking skills, noting how food plays a vital role in shaping the nation's identity. The chief executive also highlighted the importance of Filipino cuisine as not only a cultural treasure, but also a driving force for national pride while supporting local industries, farmers, and agricultural communities. The leader of the land also assured the public that the government is continuously working to ensure food remains accessible and affordable for all. Filipino Food Month, celebrated every month of April under Proclamation number 469, is led by the Department of Agriculture in partnership with the National Commission for Culture and the Arts, or NCCA. Mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga pagkain, matutuklasan natin ang ating pagka-Pilipino. Malikhain, matatag at may malasakit sa kapwa. Malikhain, dahil nagagawa nating putahe ang mga pangkaraniwang sangkap. Matatag, dahil kahit sa panahon ng mga kakulangan, nagagawa pa rin nating ipagdiriwang ang kahit kaunting pagkain. May malasakit sa kapwa dahil sa tuwing may salo-salo, lagi nating naaalalang magdala ng pagkain sa ating kapitbahay. Ngayon, ang gusto ng mga turista, meron silang nakikita, meron silang nararanasan na masayang ginagawa at napakalaking halaga na ipakilala natin ang pagkaing Pilipino. Dahil kapag nakakain na ang isang dayuhan ng masarap, kahit anuman na klaseng Filipino food, basta't natikman na niya, malaki na ang kanyang pag-unawa sa kultura ng Pilipino. Kabilang dito, ang Kadiwa, ang 29 peso program, at saka yung Rice for All, ang pagtatakda ng maximum suggested retail price sa baboy, at ang paglalaan ng pondo para sa programang mga pang-agrikultura upang matiyak natin na ang ating nilalagay sa hapag ay masustansya at abot kaya. Sa ganitong paraan, ang mura at dekalidad na pagkain Pilipino ay mabibigay lakas sa ating katawan na pagpapayaman pa sa kultura natin at pagkakakilanlan.